Pero sa pagkakataong ito, hindi maiwasang mapalapit ka sa kanya yung dati niyang amo. Rico, kamusta ka na? Balita ko, napapadalas na yung pagpapanalo mo. Bungad na wika ng dati niyang amo. Minsan lang naman ho, Don Pablo. Siguro nagkataon lang ang lahat. Sagot naman ni Rico dito. O nga pala Rico, minsan dumalaw ka naman sa farm. O nga pala, yung taong sipsip sa isa sa mga kasamahan mo noon. Pinatalsik ko na nung malaman kong siya ang dahilan sa pagkawala ng iba nating mga tauhan. Gusto lang niyang pumalit sa pwesto mo. Ay yung mga dati mong kasamahan naman, balak pa siya niyang palitan sa mga barkada niya. Mabuti't maaga kong nalaman ang tunay niyang pagkatao. Pasensya ka na. Dahil basta-basta na lang kitang binitawan ng walang sapat na pruweba. Sabi kasi ng isa mong kasamahan, nagpapaslit ka raw ng mga panabong galing sa atin. Alam mo naman, gaano kahirap ang mag-aalaga. Wika ng amo niya. Ito ho ba ang tinutukoy niyo? Sagot ni Rico sabay turo sa dala niyang panabong. Hindi. Alam kong sa akin galing yan pero di ako nagpapalaki ng mga panabong na hindi papasa sa nais naming layunin. Nakakabilib dahil di ko akalaing ganito kagagaling yung mga binitawan ko. Siya nga pala, may laban ka ba ngayon? Muling wika ng dati niyang amo. Oo, Don Pablo. Kung gusto niyo, sumama kayo sa akin sa ulutan. Sagot naman ni Rico dito. Lumipas ang mga minuto. Habang nasa ulutan itong si Rico, yung dati naman niyang amo at ang mga tauhan nito, naroon lang yun sa kabilang banda, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nang makahanap na siya ng angkop na lalabanang magsasabong din, hindi na niya pinatagal at kaagad isinaayos ang mga tari nito. Ngunit habang nagkakabit siya ng tari sa manok, nasipat niyang papalapit sa kanya yung dati niyang amo. Oh, Rico, andyan ka na pala. Sino-sino naman yung makakalaban mo? Nang marinig ito ni Rico, agad naman niyang itinuro dito ang 5 kalalakihan na kanyang makakalaban. Nang makita ito ng dati niyang amo, nanlaki ang mga mata nito dahil ang maging katunggalin nitong si Rico sa ruweda ay ang magmamanok ng panay na kilalang matagal nang namamayagpag sa sabungang yon dahil sa samot-saring lahi ng mga manok ang alaga nito. Mag-ingat ka, Rico. Dahil maging ako man, ni isang panalo laban sa kanila hindi ko natikman. Magagaling yung mga yan. Nang marinig ito ni Rico, ang sabi lang naman niya ay, ganun ho ba, Don Pablo? Hindi ko po kasi alam eh. Pero di ba ho, ang sabi nga ng matatanda, may wagang sabong. Dahil sa sagot ni Rico, wala nang nagawa ang amo niya kundi pagmasdan siya. Sa paglipas pa ng ilang minuto, naglalakad na nga itong si Rico papaloob ng ruweda. Siya ang nauna sa loob dahil wala pa doon ang magiging katunggalin niya. Ilang minuto pa ang dumaan. Nagsisigawan na nga ang mga tao nang makita ng mga itong pumasok na sa ruweda ang makakalaban niya. Yung iba, halos mapatalon pa sa tuwa nang makita nito ang iniidolo nilang sabungero ng tanay. Dahil sa pangyayaring yon, nahirapang ibalanse ang posta sa magkabilaang panig. Dahil halos nasa kalaban lahat ang tumaya. Sa ilang ulit na pag-uulat ng taga-Pontos, hindi pa nga natapatan ang kalahating pusta ng kalaban.
Nang atras na sana itong si Rico sa laban, saka naman nagsalita ang tagabasa ng sultada na tuloy nga ang laban nila. Pagsipat ni Rico dito, nakita niyang naroon yung dati niyang amo. "Tuloy ang laban, Rico, kaya huwag kang umatras," sigaw ng dati niyang amo sa labas ng bakod. Habang kaharap ni Rico ang maging katunggali niya, ayan na naman, uminit na naman yung mutya niyang tangan sa hindi malamang dahilan. Sa pagbitaw ng kanilang mga panabong, kaagad nagpupugan ang dalawa sa ere, at pagbagsak nito sa lupa, panay pa rin ang sabayan ng dalawang panig na para bang mga gagambang gutom, hanggang sa may isa sa mga itong kumalas sa laban. At yun, ang kalaban ni Rico. Dahil sa labis na pagkatawa ng dati niyang amo, halos magtatalon-talon ito dahil sa laking salapi ng kanyang napapanalunan. Paglabas nila ng ruweda, halos dagsain ng mga tao ang dati niyang amo para manghingi dito ng balato. Pinagbigyan naman yun ni Don Pablo nang siyang ikinatuwa ng mga tao. "Ano, Rico? Ilaban mo pa ba ang pangalawa mong manok? Sabihan mo lang ako para naman hindi ka mahirapan sa laban mo." Grabe, di ko akalain ganon ang kagalabasan ng laban na yon. Ang titindi. Ngayon, Rico, unti-unti kang makilala ng mga sabungero dito na ikaw pa ang nakakatapat ng taga-Tanay. Kaya pagkakataon mo na simulan ang pag-alaga ng pangmaramihan. Nang marinig ito ni Rico, ngumiti lang naman siya sa mga sinabi nito. Hanggang sa dumating na nga ang pangalawa niyang laban sa isa niyang manok. Ngunit gano'n na naman ang nangyari. Nanalo pa rin sila, at gaya ng nauna, hindi pa rin yun nagtatamo ng sugat. Matapos ang mga sultada nitong si Rico, nagpaalam na siya sa dati niyang amo na siya'y uuwi na. Bago siya umalis, pinabalatuhan pa siya nito nang siyang tinanggap niya ng may pasasalamat. Sa ilang panalong nakamit ni Rico sa mga panabong, unti-unti nang lumaganap ang kanyang pangalan sa bayan na may naglalamang manok na nagtatala ng tagdalawang panalo sa bawat laban niya. Palagi kasi siyang tumatanggap ng ribansa kapag may gustong makakalabanin siya. Hanggang sa nabalitaan niya sa dati niyang amo na meron umanong matandang sabungerong naghanap sa kanya sa pagbaba niya ng bayan. 2 linggo din kasi siyang hindi dumayo ng sabungan noon, at nang malaman ito ni Rico, napapaisip naman siya kung sino yung nag-abang sa kanyang pagbaba sa bayan. Sa pagsapit ng linggo, muli na namang tumungo itong si Rico sa bayan. Dala-dala ang 2 niyang panabong. Pagdating niya sa bayan, agara naman niyang nasipat ang dati niyang amo, at nang magkatitigan sila nito, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Oh, Rico, kamusta ka na? 2 linggo ka ding hindi nakikita dito ah. Ano bang nangyari sa'yo?" Wika nito sa kanya. Meron lang hong ginagawa, Don Pablo. Tumulong kasi ako sa bukirin ng aking itay," sagot niya. "Sabi ko naman kasi sa'yo, simulan mo na yung palagi mong binabanggit sa akin noon. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng mga materyales para sa pagsisimula mo sa inyong manukan." Nang marinig ito ni Rico, napapaisip naman siya sa mga sinasabi nito. Dahil una niya itong narinig na magsalita ng ganon yung dati niyang amo. "Pag-isipan ko ho, Don Pablo. Di pa kasi sapat yung naipon ko eh." Magsasalita pa sana itong si Rico
nang patigilin siya nito. Siya yung matandang humanap sa'yo dito sa sabungan. Pangatlong linggo na yung narito. Mukhang ikaw talaga yung pakay niyan. Bakit? Sino po ba sila? Sagot niya dito. Sa pagkakalam ko, Rico, gusto ka nitong labanan sa daladala nitong panabong na hugis. Putok na putok kasi ang pangalan mo sa kabilang bayan nung napadpad sila dito. Nang marinig ito ni Rico, tumitig lang naman siya sa kinaroroonan ng matanda habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa matandang yon. Habang naglalakad siya, nakita nga niya ang daladala nitong panabong na puting manok. At sa likod nito, naroon ang kasama nitong binatang may dalang bayong na gawa sa anahaw. Tingin ni Rico dito, parang malamig yung pakiramdam niya sa kanyang katawan kahit tanghaling tapat. Di pa man siya tuluyang nakalapit sa matanda, bigla itong humarap sa kanya kahit ito'y nakatalikod. Nagtataka noon si Rico dahil papanong naramdaman ng matandang yon na naroon na siya. Pagkakita nito sa kanya, agad naman siya nitong kinawayan para lumapit. Nang malapit na siya dito, walang tanong-tanong, kaagad itong nagwika ng, "Ikaw pala ang nagngangalang Rico. Alam kong nakuha mo ang mutya ng palma na matagal ko nang hinahanap sa looban ng lupain ng dati mong amo. Sayang nga lang, dahil napunta siya sa kagaya mong hindi marunong magpapakain sa kanya ng mga dasal. Kaya kita hinahanap upang masubukan niyang taglay mo. Ang unang duelo natin magaganap sa loob ng ruweda. Ang pangalawa naman, maglalaban tayo sa taas ng talon kung saan ka nag-igib ng tubig sa pamamahay mo. Pero kapag natalo kita sa mga oras na ito, wala nang pangalawang duelo ang magaganap." Nang marinig ito ni Rico, bumalik yung alaala niya noong nagtrabaho pa siya sa lupain ng amo niya. Namukhaan kasi niya ang taong yon dahil palagi itong umaaligid sa lupain ng amo niya kapag sasapit na ang 6:00 ng hapon. Dahil sa mga narinig ni Rico, doon niya naintindihan ang lahat kung bakit hinahanap siya ng matandang ito. Hindi pa man tapos magsalita ang matanda, bigla namang dumating yung dati niyang amo. Magkakilala kayong dalawa, Rico?" Wika ni Don Lucio. Nang marinig ito ng matanda, nagsalita naman ito kay Rico ng dahan-dahan nang, "Sige, isasayos mo na ang ating laban. Alis na ako." Wika nito sabay alis. Nang makaalis na ang matanda, doon na nagsalita si Rico sa kanyang amo. "Tama ka nga, Don Pablo. Nais lang niyang makipaglaban sa akin. Pero bakit sa dami-daming pwede niyang labanan? Ba't ikaw pa? Ikaw pa talaga ang sadya niya sa 2 linggong wala ka." Sagot nito sa kanya. "Hindi ko po alam, Don Pablo, pero parang may pakay talaga siya sa akin." Ilang minuto pa ang makalipas. Matinding paghahanda na ang ginawa ni Rico. Dahil sa layuning gusto ng matandang yon. Sa isip-isip kasi niya, may gustong patunayan ang matanda sa kanya. Sa pagdating nilang dalawa ng amo niya sa loob ng ruweda, ito na naman ang naging alalay niya. Mukhang nabaliktad pa ang sitwasyon nun. Hindi na kasi siya nito tauhan Parang magkakaibigan na sila. Pero ang ipinagtataka ni Rico, ibang tao ang nakapusta sa matanda na yon.
Nang dumating na sa puntong bibitawan na ang mga tandang, agad namang pinikawala ni Rico yung kanya. Subalit isang banggaan lang ng mga ito. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Rico nang matapyas ang kaliwang pakpat at liig ng pambato niya. Dahil sa pangyayaring yon, nagtatatalon-talon ang pambato niya sa lupa na walang ulo. Nang makita ng mga tao ang ganong pangyayari, gulat naman ang mga ito dahil sa hindi mapapaniwala ang pangyayaring yon. Ni isa sa mga ito ay hindi inaasahang matalo ang panglaban ni Rico dahil sa ilang bisis na itong nakikita ng mga tao kung paano yon lumaban. Dahil dito, napilitan namang kunin ni Rico ang pangalawa niyang tandang. Habang nilagyan niya ito ng tare, nasipat niya ang matandang walang kaimik-imik na nakahawak sa kanyang panabong. Makalipas ang ilang minuto, muli na namang naglalaban ang kanilang mga panabong. Subalit sa kasamang palad, ganon ulit ang nangyari. Matapos ang laban na yon, bigla na lang nawala ang matanda sa sabungan na parang pula. Hinahanap nila ito ni Rico kasama ang mga tauhan ng amo niya pero di nila yun nagawang matagpuan. Maging ang dati niyang amo, hindi halos makapaniwala sa misteryosong matanda. Pagsapit ng hapon, umuwi ni itong si Rico sa bahay nila na wala ng dalang panabong. Labis-labis niya ang pag-iisip patungkol sa matandang yon na nakalaban niya. Pagsapit ng gabi, matyaga niyang hinintay ang pagdating ng matanda sa taas ng talon. Pero inabot na lang siya ng madaling araw doon. Walang matanda ang dumating. Sa lumipas na mga araw, napapaisip naman itong si Rico na baka nasumpa na ng matanda ang patungkol sa mutya niyang hawak. Pero sa pagsapit ng buwan ng Abril, muli na naman silang nagkita ng amo niya doon sa sabungan. Dala-dala niya ang isa niyang panabong. Bale, 2 linggo siyang hindi nagpakita doon. Pero sa pagkakataong yon, muling nanumbalik ang gana nitong si Rico nang makatatlong panalo yung tandang niya ng araw na yon. Sabi pa ng amo niya na may kakaiba talaga sa pagkatao nitong si Rico. Dalawin ang swerte. Biruin niyo 3 bisis inilaban yung isa niyang tandang na yon. Pero walang kaalam-alam itong amo niya na dahil yon sa tangan-tangan niyang mutya. Magmula ng mga panahong yon, mas lumalim pa ang ugnayan nila ng amo niya. Gaya ng palagi nitong sinabi, tinulungan siya nito hanggang sa magkaroon siya ng manukan sa Tigbawan. Lumipas ang ilang dekada, tumanda na itong si Rico na may mga anak na puro pa babae. Ang sabi-sabi sa mga nakakilala sa taong ito, isa sa mga anak nitong babae ang nagmana sa larangan nitong tinatahak ng kanyang ama. Ang sabi-sabi naman ng iba, hawak ngayon ng pamangkin nito ang kanyang naiwang negosyo. Ang patungkol naman sa mutya nitong tangan, walang makapagsasabi kung nasaan na. Ngunit hindi talaga makakalimutan ng apo niya na nagpapadala sa kwentong ito tungkol sa mutya ng palma, sabongero laban sa batikang sabongero. So ito na ang katapusan mga kaermitanyo. Anong masasabi niyo sa kwento? Akala natin nasumpa na yung mutya niya, no? Pero hindi pala. May kahinaan lang yung mutya na yon, pero kapag nasumpa yun ng isang beses, babalik yung lakas nun. O diba? Malinaw na sa inyo. Pero bakit kaya, ano kayang ugnayan nung humabol sa kanya noon sa manukan at saka yung matandang palaging nagmamasid sa lupain ng amo niya noon?
Malinaw ha? Hindi naman palaga totally ang sama-sama ng amo niya noon. May dahilan lang ang lahat kaya nangyari yon. Anong masasabi niyo sa kwento? At kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon, baka naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like. Kung pwede, i-share niyo ang video na ito para naman makatulong kayo ng konti. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.